Ito ang wow trending. Nagnakaw na pero nagka-reward pa. Ito ang kwento sa maleta na may laman ng mga alahas na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Naging usap-usapan ito sa social media dahil parang lumalabas na scripted lang daw ang nangyari. Nung binuksan kasi ito sa harap ng media, kapansin-pansin na ang daming pabango na nakalagay lang sa plastic bag, basa. Kaya makikita na tinagpan ng pasimple ang mga pabango para hindi ito mapansin dahil kung totoo daw na dumaan ito sa X-ray abay sigurado na hindi ito makalusot sa airport. At balita na hindi din pala ito galing sa Davao kung hindi galing daw ito sa Cebu. Kaya napatanong ang mga netizen sa social media kung sino ba talaga dapat ang bibigyan ng reward na 1 million pesos. Halata din daw na scripted talaga dahil ang may-ari ng maleta ay hindi niya alam ang password ng kanyang maleta. Oh my God! Kaya komento ng mga netizen, i-check nyo rin yung part na after tinignan ng maleta, interview ni Tulpo yung driver. Observe the driver habang ini-interview, napapangiti at di seryoso. No worried si driver sa bagahe ni Maricor. Bawal po ang liquid sa airport hanggang 30 ml at maximum 100 ml except lang sa loob ng airport na binili at may resibo at kailangang hindi tinatanggal sa plastic at nakasealed hanggat hindi ka pa makakababa sa final destination mo. Yes, nung nawalan yung babae nakangiti at di naman siya nababahala, pero nung naibalik na yung luggage saka na lang siya umarte at umiyak na walang luha. Baliktad ata. Dapat nung nawalan siya, umiyak siya dapat at nung naibalik na dapat masaya siya at di siya umiiyak. Ay Rapi Tulfo, alagad ka rin ng kasinungalingan. Tulfo, ipakita mo yung CCTV sa airport please kung saan dumaan yung leading lady mo at patunayan mo na hindi ito scripted. Yung mother ko rin namatay na may sama ng loob sa Rapi Tulfo in action kasi humingi din ito ng tulong ang mother ko sa RTIA. Pumila ng pagkahaba-haba, nagutom, nagkasakit at ang resulta wala kasi hindi daw magba-viral ang case ng mother ko. Kaya kapag nakikita ko si Rapi Tulfo sa YouTube or FB, kumikirot ang puso namin. Sabi nila. Then napansin ko din, nung binalikan ko yung video, nung sinasabi ni Tulfo na buksan na yung luggage dito sa babaeng hitad, huling-huli na hindi niya alam ang code ng luggage. Yung assistant pa niya ang nagbukas. Kasi kung alam mo ang code, kung luggage mo yun, alam mo kung anong code, right? Today, na yan, ito pakita na natin. Alam ko, excited ako kay Puso dahil may pinatumba sila, mga palangga. Mistaken identity yung pinatumba ni Puso. Ito na po, mga palangga. Ito na. Notice nyo ha, naka-ano yan, naka-slow motion. Nakita nyo? Pansinin nyo yung kamay. Okay? May nakita nyo yung pabango na joke. I think that's 100 ml. Nakita nyo yung kilos ng babae. Okay? Yan, yung kilos, tinatakpan nila. Tinakpan nila yung pabango ng dahan-dahan. Nakita nyo? Oh, di ba? Ayan, tinakipan. Ay, ba't ganyan? Alright. Nakita nyo, di ba? Nakita niyo ba? Okay. I think, ulitin natin dito. Alright. Ayan. Ayan yung pabango, di ba? Nakita niyo? Oh, ha? Okay. Ayan, tapos umaarte na siya na kunyari sumasakit yung dibdib niya. So, nakita niyo yung, sige, comment kayo. Then, inulit ko. Ayan. Nakita niyo ba sa kabilang channel? Oh. Tinatakpan niya o tinakpan niya yung pabango nila ng assistant niya. So, more than 100 ml. Okay? Anong purpose? Ayan o. Yung sa bandang huli, kung makikita ninyo, dalawa pa sila nagtakip. Tinakipan nila ng dust bag yung pabango. Di ba? Bakit nila tinalipikan ng dust bag? Tapos, ayan o. Parang hindi nila alam kung paano nila tatakpan yung mga pabango. Okay, I think that's about it. Okay, ano yung doon? Siguro naman
yung mata nyo ay hindi kasing labo ng mata ko. Bakit niya tinakpan yung pabango? Kasi palangga sa airport, bawal magdala ng more than or 100 ml na perfume or any liquid. Kaya nga, di ba, pag pumapasok tayo sa airport, bago tayo mag-board, di ba, tinatanggal, pinapatapon yung mga tubig or any liquid. So, diyan, sa video na yan, balikan nyo na lang mamaya, in-slow ko na yan. Hi, Raimi, yes, bawal ang perfume na ganun kadami. So, red flag, okay? Number 1 red flag, yung tinanong, sinabi ni Raffy Tulfo, na sige, buksan nyo na yan, ma'am, yung luggage ninyo, hindi niya alam ang code. Then, 30 ml lang ba ang allowed? Sabi ni Nene Ayago. Thank you for correcting me. Okay? So, 30 ml. Pero yung danila niya, na yung pinakita niya, yung tinakpan nilang dalawa ng assistant niya palangga, na Joe Malone, is it 120 ml? Okay, 120 ml po, madam, in my experience ko po sa Hong Kong, sa airport. Okay, whatever, ilang ml yon. Pero, malaki yon, malaking amount yun. Bawal kasi yung mga liquid na ganun karami. Okay lang kung siguro kung ganito lang kalaman, pero doon sa makikita mo, ano yung purpose, bakit nila kinover? Hindi ba dapat ipakita nila sa taong bayan, sa kanilang mga audience, na ay may pabango, may ganito? Bakit yung dalawang kamay nila, nagtulungan sila para takpan ng dust bag yung pabango? See? Thank you, Z, at nakita mo to. Syempre, nung transcribe ko yung mga drama niya na, oh my God, may iyak pa siya na tumatawa nung una, tapos nung nakaharap na yung camera, biglang, oh my God, magandang bigaon, di ba? Acting. Oh. Kaya ang humusga. You know, ipinakita ko lang, slow motion ko lang, para maipakita sa taong bayan na kayo ang mag-judge. Then, naniloloko tayo nitong ni Senator Tulfo. Alam mo, may nag-send pa sa akin, 3 years ago pala, pinrank nila si Ivana Alawi. Naalala niyo yun? Kung napanood nyo, pinrank ni Senator Tulfo for views. Sabi yung nag-comment dyan, for views. Si Ivana Alawi na sinasabi na over 100 ml confiscate nila, sabi ni Menchi Noveno. Yes, kasi may nakasabay ako sa airport. Siguro discretion ng OTS, no? Ng airport discretion. Kasi may nakasabay ako, 100 ml kinuha nila eh. Puno pa eh. But anyway, going back, mga kababayan, itong itong drama ni Tulfo ay talagang for views lang, kasi nga yung kay Ivana binalikan ko, sinad niya sa akin ni Palangga Z, sabi niya, Palangga, panoorin mo to. So pinagtiyagaan ko, although hindi ko tinapos, doon pinrank mo Senator Tulfo si Ivana Alawi nung time ng pandemic na namigay siya ng mga goods. Tapos anong ginawa mo? Kinausap mo yung mga staff mo, ang galing nilang magsinungaling. Mga palangga, sinabi nila na yung pinamigay daw ni Ivana Alawi na mga goods ay sumakit yung tiyan, tapos inorchestrate ni Tulfo na magsinungaling yung mga staff niya. Na kunyari, sumakit yung tiyan nyo, pati kapitbahay nyo, magdemand ka, didemanda mo siya. Tapos si Ivana naman na prank, akala niya totoo. It's not a good prank. Pati yung si attorney Jared niyang attorney na asawa ng anak niya ay nakisabwat pa sa kasinungalingan nila. So you know what, kung panonoodin niyo yung video na to, magaling pala sila talagang mag-stage. Although it was a prank, yung kay Ivana, pero dito mo makikita na skilled sa kanilang sinungalingan. Itong Tulfo, show na ito. Kasi okay lang mag-prank-prank ka, pero yung magpa-prank ka, kinonsyaba mo yung mga staff mo, at saka dun makikita na magaling magsinungaling, pero sa mata ng katulad natin na, mapanuri, sabi ng Presidential Communications, maging mapanuri daw tayo. E di kahit malabo ang mata ko, sinusuri ko silang yan. So, nakita nyo yun, kung balikan nyo yung 30-something million, ito, sinend sa akin Itong episode na to, ay imagine mo yung prank niya ni Tulfo, umabot ng 30, wait.
Alright, ito. Ayan. Tignan natin, ha? Okay. Ito yung ano, ito yung kanilang, ito yun, oh. Oh, yan yata yun. Ayan, Amanda. Oh, Ivana Alawi, napaiyak ni Idol Tulfo. Ayan, yung show na yan. But anyway, tignan nyo na lang yan dyan sa kanya. Kung gusto pa rin. 31 million. Diba? So, pinrank nila. Alam mo, ang galing sumagot nung kanilang, yung mga actors ni Tulfo, yung mga staff niya. Nakapanipaniwala na talagang very spontaneous, inaral talaga yung script. And even yung attorney, yung manugang niyang abogado, okay? Yung coach na kinagat ng aso. Yung attorney Jared na yan, okay? Kasabwat pa sa kanilang kasinungalingan. So, ibig sabihin, kung magaling si Tulfo, prank, drama, hindi kitang-kita na itong babaeng ito ay kasabwat dito sa kanilang 50 million dramatization para i-promote ang business ni Tulfo ay ang business nitong babaeng ito at yung business ni Tulfo at yung ambition niya, yung dream job niya na maging presidente din for 2028. Kaya kailangan nating maging mapanuri. Kaya kung meron kayo nasuri, i-message nyo ako sa Balitang Maharlika at gmail.com para pagtulungan natin suriin itong mga politiko na ito, yung mga jutang genemes na ito, ayan ang email ko, na nagpapalubog sa atin. Imagine, nung pinanood ko ng konti-konti yung prank, pinarward-forward ko, ang galing ng mga staff niyang magsinungaling. Pero syempre, hindi nakalusot sa atin. Kasi ipinakita natin yung ebidensya, bakit kino-cover up nitong si babae? Huling-huli sila. Bakit kino-cover up niya yung perfume? Di ba sabi, ipakita yung mga laman? Bakit hindi nila pinakita na may perfume? Red flag. Kasi, hindi dumaan yang panigurado ako na hindi dumaan yung luggage na yan sa airport. Dahil yan ay stage. At again, I challenge you, NBI and police na nasa airport, na halos murahin kayo ni Tulfo na yan, ni Senator Tulfo, ni Raffy Tulfo. Halos murahin kayo, kutsay na yung pagkatao na pinagbibintangan kayo na maari kayong kasabwat. Ipakita nyo sa taong bayan. Simula ng pagpasok niya, kung sa Cagayan de Oro ba siya, pumasok sa airport, o sa Cebu. Dahil, magkaiba ang statement ng abogado ng babae at ng statement niya. Ang sabi ng babae yan na, oh my God, thank you, po niya, diba? Yung mga dramatization niya. Sabi niya, oh my God. Ano na yung script ni Bakla? Okay? Ito pala yung script niya. Okay. Dito. Ang sabi niya doon? Ni Maricor? Tubig, hindi ako magahinga, mami. Diba? Hindi ako magahinga. Nyen, baka giatay. Nakita na yun. Sinuli daw yung luggage siya, hindi siya makahinga. Diba? Dahil sabi ko, kulang ka sa acting. Mag-ano ka sa akin. Kumbaga, workshop ka. But going back, mga palangga, nakikita natin na ito ay mga sinungaling. Ngayon, kailangan namin ng transparency. At kayo sa NBI at sa mga pulis, kung ayaw kasuhan nung babaeng kasabwat ni Tulfo na huling-huling kino-cover up nila, itong ano na to, iulit natin. Sa mga hindi nakapanood, iulit natin. Ayan. Tatakpan niya. Tignan mo. Ulit. Tatakpan yung pabango. Gantayin yung mga kamay nila. Dalawa pa yan. Ha? Pinakpan ng bonggang-bongga. Diba? Pinakpan yung pabango. Oha. Pinakpan. Dalawang kamay. Tatakpan nila pareho. Oha. Ano yan? Tinakpan ng bonggang-bongga. Mga sinungaling. Anong pino-cover up nila? Okay. Nakita nyo.
Oh, for sure naman, malinaw pa sa sikat ng araw yan. So ano yun? Kaya I challenge you, NBI, kayo dyan sa airport, na ipakita nyo sa taong bayan saan ba talaga nanggaling ang babaeng ito. Anong oras siya dumating? May record yan eh. Paano siya dumaan sa conveyor? Paano siya dumaan sa Bureau of Customs? Kasi kahit local, dinideclare mo to. Dinideclare mo yung laman ng bag mo. Di ba? Bakit siya nakalusot na may worth 50 million, even domestic rather. Domestic. Tinakpan yung pabango, tinago nila. Kasi alam nilang pasok sila sa kasinungalingan. Pwede pa siyang habulin ng customs. Exactly, tama yung nag-comment. Pagbayarin siya. Kasi ang sabi, ang sabi niya dyan, ng lawyer niya na 3 sa 4 na alahas niya ay pagmamay-ari ng supplier kasi nagninegosyo siya. So definitely, kung nagninegosyo siya, nagbayad ka ba ng tax? Kasi galing sa Cebu, kasi sabi niya, ay galing sa Cagayan de Oro, nung una niyang pag-show up dyan sa kay Tulfo, galing daw siya ng Cagayan de Oro. Then later on, dyan sa video na yan, nung sinole, galing siya ng Cebu. Kaya sabi ko, saan ka ba talaga nang galing? Sumakay ba talaga siya ng eroplano? Mula sa probinsya? Totoo ba talagang nasa ICU ang tatay niya? Ang daming kasinungalingan. So you people sa NBI, total, kinutsa-kutsa kayo ni Tulfo. Kung gusto nyo talagang puruhan siya, it's your time para rumesback. Ano yung resback? Ipakita nyo saan galing na lungga ang babaeng hitad. Na flap ang acting. Totoo bang dumaan sa custom itong bit-bit niya na worth 50 million kasi nagbibenta siya eh. So kailangan niya magbayad ng tax sa ating gobyerno para may nakawin si Lisa Ahas Araneta Smugs.